Good afternoon! Welcome to Vlogmas Day 3! Kung napanood nyo yung last vlog, same outfit dahil ito yung karugtong ng vlog na yun at it's already 2:13 p.m. at kakain na kami ni Nico ng the early dinner. Kanina, after kong nag-haul, nag-arrange lang ako ng mga pinamili and then nag-edit ako ng late vlog. At ngayon, i-prepare ko ang aming kakainin dahil nagugutom na ako. Meron pa ako dito corned beef. Alam nyo, kagabi, kahit na sobrang late na kagabi, nagluto ako ng toyo, corned beef, fried talong, at saka sunny side up egg. Nagluto talaga ako kagabi dahil nag-crave ako ng Filipino breakfast kahit na dinner na siya. As in, sobrang sarap na aking kain kagabi. So, meron pa akong tirang corned beef. So, kakainin ko siya ngayon. Ito yung na-haul ko kanina. Para siyang lechong kawali. Tada! Alam nyo ba, pinapalaman nila to sa tinapay. Pero ako, ayoko siyang pinapalaman sa tinapay. Willst du das auch essen? Ja. Willst du mit Reis? Diba? With bread na naman siya. Ito naman yung kanya. Hati kami neto, pero meron pa din siyang ganyan. Kailangan natin itong i-segregate dahil stricto sila sa garbage dito. Wait lang. Iinitin ko lang ang aking kanin. Kailangan ko pa itong i-freezer. Kasi sobrang daming niluto si Nico. Luwi, kadaghan ba? Initin ko lang to at saka ang corned beef. Sarap na ang corned beef. Sobrang daming sibuyas. And then, gagawa ako ng sauce. Gusto ko mag-toyo at saka pinakurat. Tapos, gusto ko na pinakurat lang. Kadagha bag-arti eh. Magano na lang ako eh, magsukang pinakurat. Naalala ko tuloy, nagpadala ako kay Nico ng sukang pinakurat. As in, 3 malalaking bottles yun, galing Pinas. Pero, kinonfiscate siya sa airport. Hindi siya nadala dahil bawal daw ang suka. Hindi ko alam kung dahil sa bottle niya, katulad nitong sa akin. Hindi ko alam kung dahil puputok ba siya or something. Sabi nung auntie ko, nakapagdala siya ng suka na pinakurat pero sa mineral bottle niya nilagay. Hindi ko alam kung dahil sasabog siya or something. Ewan. Anyway, meron din akong Mang Tomas. Magkakamay ako dahil gusto ko magkamay. Kaya ito yung akin. Meron akong sandamakmak na kanin. Yung crispy na para siyang lechong kawali. And then yung tira kong corned beef. Sukang pinakurat. Mang Tomas. Kay Nico is yan with bread. Mga unta! Wow. Unta. Ja, Parang hindi ko feel ngayon ang crispy pork. Kasi medyo sunog siya. Sarap talaga ng sukang pinakulat ko eh. Gusto ako corned beef. Pagpasensya niyo na yung ingay. Dati kami yung nagre-renovate dito. Na-imagine namin yung ingay. The whole day, every day. Stressful din yun sa kapitbahay namin. Pero, naintindihan naman nila dahil nga nagre-renovate kami. Nung nag-renovate kami dito, wala din naman kaming reklamo na natanggap galing sa aming mga kapitbahay. Sobrang bait ng mga kapitbahay namin dito. Dito sa row ng aming bahay, kami yung pinaka-bata na tumira dito. Sobrang bait talaga ng mga kapitbahay namin dito. Meron lang kaming kapitbahay dito na hindi pa namin na-meet. Hindi namin sila kadalasan nakikita. Kami kagabi, sobrang dami kong nakain. As in, 3 balik ako sa aking kanin. Bakit kaya pag mga ganun ang ulam, sobrang nakakaganda siyang kumain? Hast du es auch probieren?
Sobrang crispy pa niya, pero sobrang daming oil niya. Yung tipong parang maging sabaw na yung oil niya. Lalabas pa sana ako ngayon, pupunta ako city. Pero hindi ko siya magagawa dahil mag-edit pa ako ng video. Kailangan kong mag-edit ng 2 videos ngayon. And then maglalaba pa ako. I mean, meron na akong nilagay sa washing machine. I think tapos na rin yun. Kailangan ko na lang yung ipasok sa dryer. Tapos tutupiin. Tapos na kami kumain at ngayon naman gagawin ko ang aking nilabhan dito sa basement. I think tapos na to siya. Nakalimutan ko lang mag-timer kasi di ko dala yung phone ko nung dumating ako dito. Yes, it's done! Exactly 1 hour. Tapos na yung aking mga jeans. Mga pambaba naman na yung aking hinashing. Dahil iba yung program ng jeans. Iba din yung program ng mga pandicolor. Pang itim. Meron siyang program. Yun yung maganda pag washing. Kasi pipindot ka lang doon. Anyway, si Nico naglilinis dyan sa kusina. Nag-arrange siya sa aming dishwasher. Since wala pa akong gagawin ngayon, mag-edit lang ako ng vlog pang bukas. Dahil vlogmas na! Nag-effort ako kagabi na gumawa ng vlogmas intro. At hindi ako marunong gumawa ng intro sa vlogmas. Pagpasensyahan nyo na yun lang yung aking nakayanan. Den Untersetzer. Danke. Sobrang sarap of adobo. Beef, caldereta, mashed sweet potato pala yung side dish. Die Mandelmilch schätze ich nicht so gut. Hast du schon alle deinen Kuchen? Apfelkuchen. Ja, aufgegessen. Drittel da. Magst du den? Kann ich ein bisschen nur zum Probieren. Genau. Danke. Wo ist der Apfel? Stapfen. Okay. Gut, ne? Sogar ausgesprochen gut. Ja, ist echt gut. Ist ja gut. Meron si Nikong biniling apple cake. Sobrang laki nung apple niya dito. Masarap siya. Binili niya to sa bagong open na bakery or cafe dito sa amin. Masarap siya, as in. And then, meron akong tea. Ginawa na ko ni Nico ng tea. Masarap niya. Yan yung aking kapatid. Nasa background. Patay yung kanta do. Nakamute kasi ako. Hindi niya alam na pinifilm ko siya. Hi, Sa do. Hoy. Hi, Sa. Hi, Sado. Hi, Do. Mga adik eh. Adik sa ML. Ay, si OD di ay. Tanawa kong kwan, nag-upload ko ganina ba? Amang views ba? Ganina pa na, 3 hours. Mayo. Follow niyo po siya sa TikTok niya. Napa dyan nag-favorite? Mayo, Mayo. Siya lagi na pagka-edit. Basta, hanggang mag-cute. Hi sa nyo. Hi. Hi. Hi.
Balik. Ni bata lagi kanyo. Mura kag si Kuando. Mura kag si Miguel atong bata pa si Miguel ba? Ang kapatid ko isa. Yung isa, pinsan namin yun. Hi, Sado! Hi, Sado! I-follow ako TikTok. Naumanaw pa ni Hapon? Wala pa. Tawag yun. Doko na yung kalagi. Hi, vlog. Hi. Hi, vlog. Ich weiß, habe ich ja schon gesagt. Diyan ka zu deinem Geburtstag. Wenn es sie noch gibt, ja. Ich weiß nicht, ob sie das immer haben. Diese Entenbrust. Bago na nagambak lagi. Ha? Bago na nagambak. Kay? Usaw na ko ba? Nawakwak siguro to. Buwa ka kaabot sa gamay kung gambak lagi. Taro nga, puglawg. Kaabot sa bawa. Ako nagilagaan ni si Pins. Tawa kong gibilaran gabi. Cute ba? Time check, it's already 7:20 in the evening at kakatapos ko lang din mag-edit ng isang vlog for tomorrow. Nakaschedule na siya para bukas sa ating vlogmas. Yay! Isasampay ko lang tong mga na-washing ko. Kasi etong mga pants or mga jeans, hindi ko to nilalagay sa dryer. Bukas na ako maglaba na itong mga towels. Meron pa ako dito, kakatapos lang din mag-dryer. Na-mention ko na to sa vlog na itatry ko every after laba, matupi ko siya para hindi ako matambakan ng mga tupiin. Yan yung pinapractice ko talaga ngayon. Kasi dati, lagi talaga akong natatambakan ng tupiin dahil ayaw na ayaw kong magtupi. Since wala naman akong choice kundi magtupi, gawa natin ng paraan para hindi siya magtambak. Sino relate dyan? Mangilan-ngilan din pala tayo na hindi mahilig sa pagtutupi. Kung saan-saan ko na kayo nilalagay dahil nasa itaas yung aking tripod. Where do broken hearts go? Alam nyo, pag meron ako mga ginagawa na ganito, gusto kong magchikahan tayo, pero wala akong topic. Mostly, sa mga vlogs ko, pag meron ako mga ganitong ginagawa, or yung tahimik lang ako, fina-fast forward ko na lang siya dahil wala talaga akong maitopic ko eh. Dahil sa everyday nagva-vlog, para ka na rin naubusan ng ichichika. Ang galing sana no kung laging may topic. Kasi kami din ni Nico, dahil araw-araw kami magkasama, wala din kami may topic. Hindi din kami gaanong nag-uusap. Pwera na lang kung nasa work siya, like, kinukumusta ko siya sa work niya, anong nangyari sa araw niya, kumusta yung araw niya, yung ganun. Pero pag magkasama kaming dalawa sa bahay the whole day, wala kaming maitopic. Dahil siya, hindi din siya marites. Yung mga topics na gusto ko, hindi siya nakaka-relate. Yung mga topics naman niya na gusto niya, hindi ako makaka-relate. Kasi mostly, yung mga topics niya are politics, ayaw ko sa politics. Nag-iisip ako ngayon ba, kung bukas ba ako mag-start magluto or sa December 2. Pero, sure kasi ako na pag December 2 ako mag-start magluto ng madamihan. Parang feeling ko hindi ko siya matatapos on time at saka hindi ako makapag-edit on time. Parang nadi-divide yung opinion ko para hindi siya nagkakaisa. Kasi dapat yung mga gagawin kong video for vlogmas,
dapat ginawa ko siya ahead of time. Pero since tinawag nga tayo ng katamaran, ayoko din puwersahin yung katawan ko kasi dyan nagsisimula talaga ang stress. Pag pinupwersa mo lagi yung utak mo, yung katawan mo, kahit na yung gusto niya is magpahinga, yung pagka-drain, dyan siya nagsisimula talaga. Based on my experience yan siya. Na-experience ko na yan kaya minimake sure ko na pag tinatawag ako ng katamaran or gusto ng katawan ko na humilata na lang the whole day, gagawin ko talaga siya, Natuto na ako na i-maintain yung follow your heart, your mind, and your body. Mas importanteng sundin ang katawan. Lagi kong sinasabi kay Nico, every time na galing siya sa work, tapos pagdating niya nakahilata lang ako, lagi ko siyang sinasabihan na, pasensya na, tinatamad na naman ako today. Alam ko na sobrang stressful din yung trabaho niya, at nagtatrabaho siya sa labas. Good thing naman sa kanya, lagi niyang pinaparamdam sa akin na hindi ko kailangang i-force yung sarili ko na magtrabaho dito sa bahay. Lagi niya akong comfort pag ganun na situation. Nafe-feel niya din na drained ako, stressed ako. Alam niya kung paano ako magtrabaho dito sa bahay. Sobrang thankful ako na sobrang na-appreciate ni Nico yung mga ginagawa ko as in. Lagi niya akong sinasabihan na it's okay na magpahinga ka dahil alam naman daw niya at nakikita niya yung mga ginagawa ko araw-araw. Sinasabihan niya ako na take your time, magpahinga ka kung kailangan mo at kung hanggang kailan mo gusto. Naiinis ako dahil magtambak yung aking trabaho. Like, alam na niya ano yung schedule ko for today, ano yung lilinisan ko. Tapos, at the end of the day, magtambak lang siya dahil hindi ko nagawa. Naiinis din ako dun, sinasabihan ko din siya. Pero, lagi niya lang akong kinocomfort. Sobrang thankful ako. Tapos na akong magtupi. Let's go. I-arrange ko din tong aking tinupi dahil yung isang basket doon sa itaas, natambak din. Pero, good thing, natupi na yun. Ipapapick up ko yan kay Nico. Ayaw niyang nagbubuhat ako ng mga clothes pababa at saka paakyat. Men Schatz, Ja. könntest du bitte die Wäsche oben tun? Sind schon fertig und muss bloß oben sein. Im Keller. Ja. Gusto kong kainin itong aking mangga. Tingnan nyo. Sobrang ganda ng pagkahinog niya. Tingnan natin kung matamis ba to. Ito is from Brazil. Hugasan ko muna siya. Ang bango. Yung amoy niya, para siyang mangga sa Pilipinas. Alam niyo, pag masarap to, gagawa talaga ako ng mango float na itong mangga gagamitin ko. Oh, Mango. Und Apfelkuchen, ne? Yan. Tingnan niyo! Tingnan niyo! Ang bango. Mabango siya, promise. Pag matamis to at saka masarap tong mangga na to, ay ewan ko na lang talaga, magmamango float na talaga ako. Sana masarap. Matabang. Kulang lang siya ng tamis, pero masarap siya. I guess makakapag-mango float ako. Bantay ka lang. Mango tapioca pearl. I think makakagawa na ako gamit itong mangga. Ang mahal kasi ng mangga na imported, like yung galing sa Thailand or sa Philippines. I think 3 pirasos 20 euro. Understandable naman na mahal siya dahil in-import nga siya. Kaya hindi talaga ako bumibili. Nung nandun ako kila RC, hindi din ako kumakain pag nabili siya ng mangga. Dahil alam kong sobrang mahal nun. At ayokong kainin yung pagkain nila. Nakukonsensya ako At yung mangga kasi, paborito din yun ni Hans, partner ni RC. Ang sarap. Maghanap ako ng grahams. We'll see kung gagawa ba ako na gamit yung grahams or gagawa ako gamit skyflakes. Masarap din siya, no joke. Kahit na kulang yung pagkatamis niya. Alam niyo, first time akong kumain ng mangga na hinog dito. Yung ganito na mangga ha.
Mahal din naman to na mangga, pero compare sa Thailand na mangga or Philippines, mas mura siya. Bakit ngayon ko lang to nalaman? 8 years na ako nakatira dito, pero ngayon ko lang to nalaman. Nagtitiis pa ako na hindi kumain ng mangga. So, expect nyo na every grocery meron ako mangga. Meron pa akong tirang cake kanina, pero hindi ko na to uubusin dahil busog na ako sa mangga. So, bukas na lang, pang breakfast ko to, or pang snacks ko bukas. Lagay ko to siya sa ref. Ang cute to. Kailangan ko pa palang mag-portion nitong aking kanin. Tingnan nyo naman, oh, punong-puno yan siya. Kailangan natin po siyang i-portion. Si Nico kasi pag nagluluto siya, hindi niya ginagamitan ng cup pang sabaw. Dinatansya-tansya na, ginagamitan niya ng kanyang kamay. Which is, ako din naman ang nagturo sa kanya. Pero kasi, pag ganitong rice cooker, hindi ko siya sinusunod dahil hindi nagbabalance yung tubig. Minsan, basa yung ilalim. Tapos yung ibabaw, sobrang dry. Main shots? Ja. How many cups did you cook? Genau. I don't think this is 5. I think it's 6. Wahrscheinlich. Lalagay natin siya sa freezer. Ito na yung aking kanin. Ibababad ko muna siya sa tubig or yung loob niya. Lalagyan ko ng tubig tapos bukas ko na siya huhugasan. At wala naman akong gagawin for today. Yung aking mga natupi ngayon, bukas ko na yun i-arrange pagkagising ko para ma-edit ko na tong vlog right now. End ko na tong vlog. Thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed this video. Please like and share if you did. Leave a comment below. Follow me on my social media and please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video, and I will see you guys on my next one. Vielen Dank. Cheers. Gute Nacht. Ampe.